Alam mo yan, may kaya yan nalaman ko. Opo. Ay may nag-tip sa akin na mga taga-media, yung public information officer ito ng Malacanang. Marami kasi akong kaibigan dyan. Sabi nila meron daw nababalitaan na parang may scam, yung pyramiding. Sabi ko, siyempre, patitingnan ko. Ngayon, nabalitaan ko na ang ginagamit daw ay pangalan ko. Sabi raw, nag-invest ako doon sa sinasabi sa malalaki. At saka doon sa mga tao na ako'y nag-invest. At ang mga tao na inganyo. Ngayon, nung siyempre, tumawag din sa akin ang DOJ, NBI. Ngayon, alam mo ba yung ano? Ngayon, sabi ko, minsan napadaan nga ako maraming tao. Kala ko yung recruitment. Nagpunta ako doon. Mismo kayo po, Mayor? Ako mismo nung Sabado. Inalam ko na kung ano, at tinanong ko nasa yung mga papeles nila. Meron silang pinakita sa akin papel na DTI, business name, na sila daw ay pwede magtinda ng sabon. Okay. Sabon ang kanila. Sabi ko, bakit ito yung sabon? Hindi siya makamake. Sabi ko, nasa ano yung mga papel nyo? Paano ang pagpapatakbo ninyo? Ay ito po, may nakita, kasi may nakita akong sample ng resibo na hindi naman official Parang papel lang na may nakalagay ng pera na nilagay. Parang yung ini-issue lang sa palengke. Pag nabili ng isda, yung mga kung may pwedeng parang hindi official siya. Ngayon, sabi ko, hindi ba alam nyo merong kung kayo ay nasa financing or nasa investment, kailangan meron kayong project study, yung investment ninyo, kung saan dadali ng pera, kung saan yung patutunguhan. Kasi kung kayo ng pera, ini-invest ninyo, saan nyo ini-invest? Di ba? Kasi may mga batas tayo na dapat ay susunod kayo sa batas, katulad ng anti-money laundering. Hindi nyo gagamitin yan sa sugal, hindi nyo gagamitin sa droga, hindi nyo gagamitin sa masama. So ako naman bilang mayor ay gusto kong makita. At pangalawa, gusto kong makita ay anong kasiguraduhan na ang binibigay nyong kinukuha nyong pera sa ating mga babayan ay mapapabalik. Considering na 10% a day or 40% biglaan ng perang inilagay ang ibinibigay nyo sa tao. Okay yan sa umpisa, pero can you sustain it? Yung mga kakundumang mga scam ay nakita na sa umpisa lang nagbabayad. Pero pag nakuha na yung naparaming pera, biglang nawawala at naglalako. Hindi ba kayo katulad nito? Sabi niya, hindi daw niya alam dahil may nagmamanage lang ng office. Sabi ko, tawagan mo yung papuntahin mo dito. Yung may-ari na si Arnel Gaser. Tinawagan niya, nagkausap kami. Sabi ko, hinintayin kita dito. Sabi niya, nasa Maynila ako, may payout ako dito. Meron daw siya sa Quezon City. Nagbabayad siya doon. Sabi ko, marami kang ipaliliwanag sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ako pumunta rito, hindi ako isang kaaway. Ako ay pumunta rito bilang nangangalaga sa mga kababayan natin sa Lipa. Taga-Sabang din daw siya. Sabi ko, sige, okay, mas maganda yon dahil mahal mo ang ating mga kababayan at dapat huwag mo lulukuhin. So, hihintayin kita dito. Sabi niya, hindi raw siya makapunta. Mamayang gabi, hindi rin daw. Bukas, hindi rin daw. May payout daw sila sa Quezon City. Sabi ko, Monday. Oo daw, alas 10 ng umaga. Sabi ko, pumunta ka at kailangan ko ang kaliwanigan. Naghintay ako hanggang alas 5 dito sa City Hall, hindi siya dumating. Ang telephone number niyang ibinigay, dati na nagre-ring pa, hindi na nagre-ring. Sabi ni Dr. Makalintal na siyang tulay para makausap ko, ay hindi na rin daw niya makontak. Pati yung manager na bayaw, hindi na rin makausap itong tao. Up to now. Anong ibig sabihin noon?
Di ba? Ang sabi ng mga tao, kaya daw hindi sila nabayadan ay pinasarado ko. Yun nga po. Hindi ako nagpapasarado. Sabi ko, itigil mo na ang pangongolekta. Ang bayadan ay ibigay. Ngayon, sabi niya, hindi raw makapasok, kaya hindi makapagbayad. Dati-rati ng mga empleyado ang nagbabayad ay ba't hindi sila mag-assign na magbabayad? Yung katulad ng dati, kung talagang magbabayad. Di ba? Pero yung sasabihin pinasarado, wala akong ipinadalang closure order. At ang gusto ko nga, buksan at mailabigay at maibalik ang pera. Di ba? Ay, ang problema ito pala mga lahat ng taga-sundalo sa airbase Mostly. lahat pala yan ay nangutang sa sabay na nangutang ng tigda 200,000 mahigit 1,000 yun. So more or less, Mayor, mga ilang million kaya ang Siguro mga 2 billion. Okay. Mga 2 billion ang kasi mahigit na 20,000 na tao ay estimatein mo yan kung magkano. So may datos tayo, Mayor, kung ilan na po yung naging membro nila dyan. Ha? May estimated na po membro. Siguro pwede kong ipakuha, nakapaskil sa labas Balagay kayo mga 20,000. Ang mabigat yung nasa Malbar, sa Balayan. Na yun daw ay dati pinasarahan ni Mayor, tapos binago ang pangalan. Doon ngayon sa bahay, tabi ng bahay ni Mayor naglagay ng Balayan. Ronda. Pero huwag nyo i-quote doon, hindi ko alam yun. I-check nyo na lang, magpunta kayo doon. So Mayor, mabuti na agapan agad ninyo yung pagbisita sa kanilang tanggapan na... Oo, mabuti kasi alam mo, hindi ako mapakali Di ba? Kasi alam mo, napakabigat yan. Kawawa. Ang mga taong unang-una tinuturuan nila, hindi magandang turo yun sa tao na bigla ang pera na unrealistic. Imposible mangyari sa buhay. Kahit pa pinakamayamang tao at anumang sugal o anuman, hindi kaya ang interest ng 10% a day. Just imagine kung nakakolekta sila halimbawa ng 1 billion, 10% a day, that is 100 million a day ang interest na babayadan niya. Di ba? Ang sinabi po nila, 4 days. Ha? 4 Oo days. nga. 4 days. Di tuloy-tuloy yun. Ang ibig sabihin, 10% a day na lang halimbawa. Kung yung in totality, kung nakakolekta sila ng 1 billion, they have to produce 100 million a day. Ang 100 million a day na pambayad sa 1 billion is only good for 10 days. Kulang pa. Ubus na uli yung 1 billion. Yun ang dapat malaman at ma-realize ng taong bayan kung gano'ng katindi ang pagmamalasakit ko at kung bakit ko ginawa itong bagay na ito. At walang pamang intensyon. Di ba? Walang masamang intensyon. Di ba? Imagine. So wala pong katotohanan na Mayor na pinasarado nyo yan. Ay, hindi sarado. Sila ang dapat magbukas para magbayad. Tama yan. Kasi sinasabi ng mga Ngayon kung gusto nila magbayad sa restaurant, magbayad sa bahay, magbayad kung saan, ang importante ay patawag nilang tao, ibalik nila ang pera. Pag naibilik nila ang pera, hindi ko alam kung meron pa silang pananago sa batas. Pero sa akin, bilang alkalde ng lungsod, once na maibalik nila ang pera, personally, wala sila, tapos na ang kasalanan nila sa akin, pero hindi ko alam kung sa batas ay sila may kasalanan pa. It's up to the court to decide. Kanina lang umaga may nakausap ako. Meron daw certain amount na hinihingi kayo para ituloy ang kanilang negosyo. Napaka-imposible. Di ba? Practicality, hindi ugali ko ang gumawa ng ganun sa ganyang paraan. Hindi ako dito nga, ang daming investor. Kahit sino, itanungin mo kung sino ang investor. Basta na lang nakikita ko, nakatayo na itong mga establishment, lahat dito. Itanong mo sa kanila kung ni 5 centimos bago itinayo, ay nakahingi ako sa kanila. Ayan yung maliwanag na pera, ang daming investment diyan. Pero naitayo na, nakikita ko na. Dahil hindi naman ako nangiipit ng papel. Dito lahat ng papel, pirma ko. Basta dumating sa akin. Ano yung panawagan yung Mayor sa mga nagnanais pang gumawa ng ganitong sistema? Inaano ko lang, gusto ko lang ibigay ng warning sa mga taong gustong magbintima ng mga taga-lungsod ng lipa katulad ng ganito, ay huwag na kayong pumasok dito sa aming lungsod. Huwag na kayong manloko dito kahit sa saan lugar dahil napakasama niyan.
yan ay makakasira sa ekonomiya. Napakarami ang sama ng impact sa ekonomiya ng ating bansa, sa mga taong ginugulo nila ang buhay, ginugulo nila ang isipan, sa halip na yung mga tao nakakapag-concentrate sa kanilang mga tunay na hanap buhay, mangungutang, at mag-iisip ng masasanay sa ganitong bagay na wala namang kahinatnan. Pagdating ang araw ay pagsisisihan din nila dahil ito naman ay scam. Para sa mga taong Walang pupuntahan ito. yung mga naiinggan yung sumali, ano naman ang inyong pananaw? Tayo ay magsikap doon sa paraan na ikapakipakinabang, sa paraan na malinis, sa paraan na tayo nagpapatulo at ang ating kakayahan ay ating ginagamit. Hindi yung sasali tayo sa isang dahil sa unrealistic at saka hindi magandang project o negosyo na katulad nito. Ito ay talagang ginawa para manloko ng tao. Para naman po dun sa mga detractors at mga naninira pa sa inyong panunungkulan, kahit matapat na ang inyong ginagawa, ano po inyong panawagan? Ay, sa akin naman, nakaset na ng program ko para sa kalusugan, para sa edukasyon, para sa ikabubuti ng ating kababayan, lahat yan, mayroon na tayong programa. So, bahala na kayo kung ang tingin pa ninyo sa programang yan ay pangit, ay hintayin ninyo ang inyong panahon. Pero ito'y panahon ko, puspusan ang gagawin kong paglilingkod, malinis, at magandang paglilingkod ng ibibigay ko sa ating mga kababayan dahil ako'y pinagkatiwalaan upang maging worthy ako ng pagtitiwalang iyan na ibinigay sa akin.